Buenas noches, amigos y amigas. Magandang gabi po mga kababayan. Alam nyo, nagsalita po si Manong Johnny Enrile, yung legal advisor ni PBBM, na yung tungkol sa reclamation projects dyan sa Manila Bay na di ba po indefinitely suspended. Pinasuspindi ni Pangulong BBM dahil nga sa pag-aaralan nito kung talagang makakasama sa ating environment, na sa totoo lang totoo namang makakasama. Babahain yung Metro Manila. At ang isang danger pa nga po dyan, mga inchik po ang gumagawa ng reclamation. At may duda nga na baka hindi naman yan gawing residential, gagawing smart city. Baka yung hindi natuloy na project nilang smart city doon sa Fuga Island, dito nila ngayon inilipat yung plano sa Manila Bay. Mas mabigat, di ba? Manila Bay na mismo, capital city. So ngayon, dahil suspended yung mga projects dyan, ibinalita po ni Enrile na pinipressure daw si PBBM noong mga mayayamang negosyante na nagsasagawa ng reclamation business dyan sa Manila Bay. Pero mayroon siyang isang pinalusot na isa na hindi naman didisclose kung sino. Naku sino kaya? O ito nga po, pinipressure daw. Alam niyo, yun ang mahirap sa pag ikaw ay politiko, ikaw ang nakaupong halimbawa, nasa Senado ka, Congress, Governor, kahit anong posisyon, lalo na presidente, na ipipressure ka nitong mga ganid na mga negosyante. Kaya nga ang ginawa ng ilang mga negosyante, sila na mismo ang umupo na politiko. 'Di ba? Tingnan mo sa Senado, ilang negosyante ang nandyan. Mga mayayaman, hindi lang basta mayaman, kundi isa sa pinakamayaman, mga oligarko na nakaupo sa Senado. Sila na mismo. Hindi na nila kailangan yung mga paglalabi sa mga nakaupong politiko. Nagagastos pa sila. Ito, sila na. Kaya yan ang taktika na ginawa ng ilang mga negosyante. Tingnan mo. Cynthia Villar, mag-ina yung nandiyan dyan. Yung Sherwin Gatchalian, na yung magulang pala niya, ang isa dyan sa isang reclamation project dyan sa Manila Bay, ay sa kanila, kila Sherwin Gatchalian. Conflict of interest po. Ewan ko ba naman dito sa bansa natin, ba't nagkaganito ang nakakalungkot na very tragic itong nangyayari po sa bansa natin. Wala tayong matinong political system Wala. Kaya kita mo, ultimo Senado, sino bang mga nandiyan dyan? My goodness. Ngayon lang nagkaroon ng matinong nakaupong Pangulo Ngayon, at saka 40 years ago, noon lang mayroong matino. O, balik tayo dito sa reclamation, na yun nga po,
pinipressure daw ng mga mayayaman itong si PBBM. Nako, mahal na Pangulong Bongbong, sana naman wag po kayong magpapa-pressure dyan. Pwede naman pong gumawa ng mga reclamation projects, pero wag naman yung sisirain na yung maganda nating dyan, yung kagandahan ng Manila Bay. Pwede naman mag-reclaim dun sa malalayo. Bakit dyan? At dyan pa sa parang tinutudyo ninyo yung US Embassy, sinasapawan yung tanawin ni US Embassy. Tinakpan ni China, kaya umangal Pwede naman dun sa malayo, huwag dyan. Dito sa Rojas Boulevard, ano ba yan? Doon sa may bandang coastal, pwede naman dun. Sana po mahal na Bongbong mahal na Pangulong Bongbong Marcos, huwag naman po kayong pumayag. Siyempre, nakahandang magbitaw ng bilyones yan. Pero wag naman po. Kasi, manganganib po ang bansa natin pag yan pinayagan mo yung mga inchik dyan. Kung gusto nyo, kayo na lang ang magpatuloy ng reclamation. Pero wag dyan. Wag nyo namang tatakpan yung sunset. At may isa pang sinabi si Mang Johnny Enrile na mayroon daw isang super nagmamakaawa. Lumuluhod na daw po sa harapan ni Pangulong Bongbong Marcos na payagan daw siya na ituloy. Kasi yung puhunan daw niya dyan ay utang sa bangko. Pakialam namin. Kung may gustong umutang, wala ka palang pera, umutang ka. Tsaka, porke nangutang ka, may utang ka sa bangko, ililagay mo sa kompromiso yung safety ng bansa at yung Metro Manila. Gusto mo bahain yung Metro Manila? Ano ka, sinuswerte? Hilo? Huwag po kayong papayag dyan, Mr. President. Ang lagay, ganun na lang. Ganun na lang yon. Matapos ninyong sirain yung Manila Bay, tapos ilalagay nyo sa panganib ang buhay ng mga tao, yung lungsod ng, hindi lang lungsod buong Metro Manila at karatig probinsya, apektado. Tapos yung mga kasamahan nyo dyan, ilang mga magiging kapitbahay nyo dyan. Baka gawing military base pa yung Manila Bay. Naku, mga kababayan, bantayan po natin yan, Hindi pwedeng, baka madala naman kayo sa paluhod-luhod niyan. Huwag naman po, Manong Bongbong. Manigas kayo dyan. Iniisip nyo lang kasi yung mga kikitain ninyo hindi nyo inisip yung ibang tao. Palibasa wala kayong, mga inchik kasi kayo Ala naman talaga kayo malasakit sa mga Pilipino. Basta lang kayo kumita. Gusto nyo kayo lang mabuhay Magnenegosyo kayo dyan, sisirain ninyo yung sisirain nyo yung magandang mukha ng Manila. Ilalagay nyo pa ilulubog nyo sa baha yung Manila, mga Manileño. Tapos kayo masarap ang buhay dyan sa gagawin ninyong smart city. Basta lang kayo kumita, basta kayo mabuhay, wala kayong pakialam sa amin. Naku, kung ako lang ang masusunod kung mayroon lang akong kapangyarihan itataboy kong mga to palabas ng bansa Hindi natin kailangan ng mga inchik na yan dito. Sila lang yung sumasamsam ng kayamanan natin
sinasiphon, binabacuum yung kayamanan po ng bansa natin. At kung daw ka hindi yan nagsisibayad ng tax, hinahakot yung kayamanan natin, pero hindi nagbabayad ng tax. Alam, ganito pag ako nagsasasalita, nagagasgas yung ano ko, lalamunan ko. Marami po akong alam na mga negosyanteng Chinese na hindi nagbabayad ng buwis. Ba't ko alam? Kasi dati, ilang among Chinese ba ang napasukan ko? Minsan kasi napasok ako, nagtrabaho sa isang siopaw factory ng isang Chinese. Ano siya, maliit lang siya. Actually, yung kaya hindi nagbabayad ng buwis dahil ang kanyang factory ay nasa loob lang ng bahay. Sa likod bahay, tago. Patago yung pagdi-deliver, hindi mo mapapansin Ang mga dinideliveran nila, usually mga kapwa din nila inchik na may mga tindahan, karinderya, pansitan. Pare-parehong inchik. Alam kong hindi nagbabayad kasi ng buwis, kasi doon ako nagtatrabaho Ako yung ako yung naghahawak ng kaha. Kasi maliit lang nga naman na negosyo. So, mag-isa nga lang ako sa opisina. Tsaka yung amo. Doon pa ako muntik ma-rape nung tatay nung amo ko. Kasi doon ako naka-stay in Muntik ha, ibig sabihin muntik. Ibig sabihin hindi nangyari. Huwag na matandang yun. Pinasok ba naman ako sa kwarto ko nang matutulog na ako, tapos nakapajama. Inilabas yung kanyang sa kanyang pajama, yung kanyang batuta. Hambantuta. Binato ko nga. So, yun po. Alam kong maliliit lang kasi yung mga negosyo. Actually, kahit malalaking negosyo, basta nasa loob ng kanilang bahay, walang visible na factory. Tago. Ang taas, yung kinukuhanan po namin ng supplies ng ibang ingredients, ay isa rin namang negosyanteng Chinese na actually, ano ba yung sinusupply nila na kinukuha namin sa kanila? Basta ingredient. Nagsusupply din po sila sa malalaking hotels. Yung Mandarin Hotel, sinusupplyan. Pero, hindi po yan nakakapagbayad ng buwis. Kasi tago. Ang taas ng gate. Ang taas ng bakod. Yung mga matataas ang bakod dyan na puro barbed wire. Naku. Mga factory yan. Kaya dyan po nadadaya ang Philippine government. Nitong mga inchik na negosyante na mga balasubas po ito. Hindi honest. Malalaking negosyo yan kasi ang lalaki ng mga sinusuplayan. Mga 5-star hotels. Nakalimutan ko lang kung ano yung kinukuha namin sa kanila kaya napasok ko po. Napasok ko yung factory nila. At yung ang ini-issue nila hindi naman talaga official invoice Di ba? Yun ang binibigay sa government. Invoice. Mga delivery receipt lang, job order, order slip. Hindi naman yun ang sinasubmit sa BIR. Kaya po ang gobyerno natin luging-lugi po. Kaya itong mga Chinese po dito sa Pilipinas, kaya po sila yumayaman ng yumayaman.
Kaya tayo naaagawan ng mga lupa. Tingnan mo, sino ang nakakabili ng mga prime lots dito sa atin? Mga subdivisions, mga lote. Ito ba yung mga malalawak na lote dyan kung sino may-ari? Mga Chinese. Malalaking bahay. Malalaking lote. Karamihan dyan, Chinese. Yung mga Pilipino, di ba? Squatter. Squatters area. Sa ilalim ng tulay. Oh. Sa gilid ng riles ng tren. Sa pampang ng ilog. Kaya pag bumagyo, bumaha, anod. Yan po. Pero ang mga inchik dito sa Pilipinas, safe na safe sa mga magagandang mga bongga na subdivisions. Gwardyado pa. Safe na safe. Hindi po ka nagbabayad ng visa. May ako gigil na gigil po sa ngayon. Kung mayroon lungsa ng paraan po na palalayasin ng mga yan dito Lamon sila ng lamon dito. Inaagawan tayo po ng pagkain. Tayo hirap na hirap. Sila ang lamon ng lamon. Iniisahan kasi tayo At hindi lang iniisahan. Mayroon din naman kasing taga-gobyerno na kasabwat. Diba? Paano po kaya ito? Kayo mga kababayan, mga viewers, ano sa palagay ninyo ang pwedeng solusyon, ano? Ang pangarap ko po, mawala dito ang mga Chinese na yan. Dati yung mga Filipino-Chinese na dito pinanganak, mga talagang taga rito na. Pero ngayon may mga bagong Chinese na galing talagang mainland China. Ewan ko, hinahakot nila dito Mamaya mamalaya natin, puro inchik na po nandito. Tayo, mga Pilipino, nasa abroad. Diba? Ang dami ng Pilipino na nakatira sa abroad. Nag-umpisang OFW, tapos doon na nakapangasawa, doon na nakatira. Mga pamilya, mga anak, doon na pinanganak. Sabog po ang Pilipino, nakakalat sa buong mundo. Nakatira sa hindi naman nila bayan. Dayo ng dadayuhan, nangangamuhan sa ibang bayan. Tapos yung bayang iniwanan, inchik na ang nakatira. Para po tayong balang araw, wala ng Pilipino dito siguro. Yung mga mayayamang Pilipino naman, bibili ng property sa Amerika, sa Europe, kung saan, New Zealand. Kasi, disappointed na po sa nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya, yung mga Pilipino, para tayo pinapalaya sa sarili nating bansa. Sila yung pumapalit. Tingnan mo, yung mga lupa-lupa natin, sino ang nakakabili? Magbenta tayo ng lupa, sinong bumibili? Magagandang mga condominiums. Kung mamili po sila, hindi lang unit. Floors, by the floors. Bakit sila yumayaman? Kasi nga, madaya. Dinadaya yung gobyerno natin. Dinadaya tayo. Kaya magtataka ka kung bakit bigla silang yaman. Ang yaman-yaman nila, tayo ang hirap-hirap natin. Dahil nga madaya. Mga buwisit. Kaya ngayon, actually para na tayong nalusob na talaga tayo ng inchik Kaya itong Manila Reclamation na ito, na ngayon pinipressure daw si Pangulong Bongbong, kapag po nawala si Bongbong Marcos sa pwesto at ang nakapalit ay guess who? Kapag hindi po Marcos Romualdez ang nakapalit ang naging leader ng bansa natin,
tapos ang maliligayang araw ng Pilipinas. Well, kailan ba tayo nagkaroon ng maligayang araw? Baka hindi na rin tayo talaga magkaroon ng... Muntik na tayo magkaroon ng maliligayang araw, biglang naputol. Nung pinatalsik nila, si Apo Lakay. Kaya hindi na natin natitikman yung maliligayang araw. Kasi mula nung dumating ang mananakop, hindi na nagkaroon ng maligayang araw ang Pilipinas. Ngayon, hindi tayo nawala ng mananakop. Ngayon may nananakop sa atin. Akala nyo lang wala. Meron. Tahimik lang sila. Tahimik na gumagapang. Para silang virus na pasok na sa loob ng katawan natin. Kinakain ng bawat himay-may ng ating laman nitong mga inchik. Mayroon naman po akong nakilalang mababait na inchik. Hindi naman lahat na inchik demonyo eh. But karamihan, generally, may mga naging kaibigan din akong mababait na inchik eh. Sa 2, 3. Siyempre, lahat naman na lahi may mabuti, may masama. Kahit Pilipino, may demonyo. Pero ang sinasabi ko po rito, yung buong kalahian, lahi ng inchik, pinapalitan na po tayo sa sarili nating bahay. Pinapalayas tayo. Wala tayong kaalam-alam. Pinapalayas na pala tayo. Sana naman po yung ating Pangulo, wag po kayong sanang mabagbag ang inyong damdamin dyan sa paluhod-luhod sa inyong harapan ng mga oligarkong inchik na ito, na baka nga hindi naman ito Well, magkakapartner. Chinese from the mainland and the Chinese here. Sa Binondo. Sila, puro inchik sila. Sana po, mahal na Pangulo, wag po kayong magpapadala sa pagmamakaawa at paninikluhod nitong sinasabi sa inyo may utang sa bangko. Hayaan nyo siya. Mamaya niyan, pag natuloy yung negosyo niyan, hindi naman yan magbabayad ng buwis. Hayaan nyo siyang pakulong ng bangko. Di ba mga kababayan? Sino po ang kumukontra sa sinabi ko? Pro-China yan. Anti-Pilipino. Di ba? Sayonara, mga kaibabayan. Hasta la vista, mi amiga. Bye-bye.